Good morning po. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob upang tayo muli makapagbulay-bulay po ng Kanyang mga salita. Isa po itong napakalaking pribilehiyo. Amen po. Magsimula po muna tayo sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba po namin, inadakila ang ngalan mo. Tanggapin niyo po ang aming mataas na papuri, pagsamba, Panginoon. Tanging pasasalamat, Panginoon, sa pagkakataon po muli na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin ngayong umaga. Salamat po, Ama, sa pagising niyo po muli sa amin, Panginoon, sa panibagong lakas, Panginoon, panibagong pag-asa, Panginoon, na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Tunay po na napakabuti niyo, Panginoon. Tunay na napaka mapagmahal niyo, Panginoon. Salamat po sa kahabagan, Panginoon, na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ama, humingi po kami ng muli ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kasalanan na gagawa. Mga nasabi, mga naisip na hindi po kanais-nais, Panginoon. Patawarin niyo po kami at linisin ang aming mga puso, Panginoon. Linisin ang aming isip, Panginoon. At maging banal, Panginoon. Salamat po sa biyayang pagpapatawad. Hindi po, Panginoon, hiningi po namin ang presensya po ng Holy Spirit. Samahan po kami sa umagang ito sa aming pagbulay-bulay, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Bigyan po kami ng karunungan upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mensahe niyo po sa araw na ito. I ask for your wisdom, Panginoon, at nawa ang mga masabi ko lamang po, Panginoon, ay ang mga gusto mo pong sabihin ko, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa inyo po muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba, tanging pasasalamat, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so tayo po ay magpapatuloy sa aklat ng mga bilang kabanata 34. Ang mga hangganan ng Kanaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang mga tagubilin para sa bansang Israel. Pagpasok ninyo sa Kanaan, ang lupang ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan at ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng Zin na katapat ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabim, ang Zin hanggang sa timog ng Kades Barnea, ang Hazaradar at ang Azmon, at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa kanluran, ang dagat Mediteraneo, sa hilaga, ang bahagi ng dagat Mediteraneo, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedad, at ang Zifron hanggang Hazar Enan. Sa silangan mula sa Hazar Enan hanggang Sepham, ang Ribla, gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng lawa ng Zineret, at ang Jordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa Siyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati na sa kanilang sambahayan. Ito ay nasa silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang mga namahala sa paghahati ng lupain. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili. Lipi ni Juda, Caleb na anak ni Jephunneh, Simeon, Selemuel na anak ni Amhud, Benjamin, Elidad na anak ni Sislon, Dan, Buki na anak ni Jogli, Manases, Haniel na anak ni Ephod, Ephraim, Kemuel na anak ni Siftan, Zebulun, Elisaphan na anak ni Parna, Isakar, Paltiel na anak ni Azan, Asher, Ahud na anak ni Selomi, Neftali, Pedael na anak ni Amhud. Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh
sa paghahati ng lupain ng Kanaan na ibinigay niya sa Israel. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Dumako na po tayo sa aral at aplikasyon. So, Numbers 34 discusses the boundaries of the promised land and the assignment of tribal leaders to help distribute the land. Sa verses 1 to 15 po, binigyan ng Lord si Moses ng detalyadong description ng mga boundaries ng promised land kung saan nakasaad ang mga specific na areas na mamanahin ng mga Israelites. Sa verses 16 to 29 naman po, idinalaga ng Lord ang mga leaders mula sa bawat tribo para maging responsable sa paghahati ng lupa sa mga Israelites, ensuring that each tribe receives its allotted portion. Sabi po sa Numbers 34 verses 1 to 2, "The Lord said to Moses, Command the Israelites and say to them, When you enter Canaan, the land that will be allotted to you as an inheritance is to have these boundaries." As the Israelites were getting ready to enter Canaan, sinabi po ng Panginoon sa kanila kung ano-ano ang mga specific na boundaries ng lupa na kanilang mamanahin. So these boundaries would define the area that they were supposed to occupy at hindi po sila dapat lumampas dito o kumuha ng iba pang mga territory doon. So sa buhay po natin madalas iniisip po natin na kapag binigyan tayo ng Diyos ng something or pag may nakuha po tayo, parang iniisip natin na we can do everything about it na parang walang limitasyon sa kung ano-ano ang maaaring natin pwedeng gawin sa bagay na ibinigay sa atin at yung parang kumbaga ay this is mine already and I can do whatever I like or kung minsan naghahangad pa nga tayo ng more than. So ang mindset po na ito na wanting everything ay mula po sa kasalanan ng pagnanasa o kasakiman. Nature po kasi ng mga tao na laging naghahanap ng higit pa kaysa sa kailangan at kadalasan pa nga po gusto pang makuha ang mga bagay na mayroon ng iba. So sa buhay po natin, God has provided us with specific gifts and opportunities, but He also establishes boundaries. Hindi po natin dapat palawilain ang mga limits na iyon. Remember what Jesus said, "What's the point of gaining the whole world if you lose your soul?" Nasa Mark 8 verse 36 po iyon. God desires to bless His children with good things. Amen po? Pero madalas, yung mga gifts na yan ay nagiging dahilan pa ng pagkakaroon natin ng tama o mali na desisyon sa kung ano o paano o kung tatanggapin ba natin sila as they are. Sa Bible po, makikita na ang nature ng tao is either tinatanggihan naman ang mga gifts ni God as they are or pumipili ng ibang bagay na mas akma sa ating sariling definition ng kung ano ang good. Similarly, in the actions of Reuben, Gad, and half of Manasseh na pinili nilang manirahan sa silangan ng Jordan River at yung moment ng desisyon ni Eve sa puno sa Garden of Eden. In both cases, there's a tension between God's guidance and the people's own judgment. Sa story po ni Eve sa Genesis 3, she is tempted by the serpent to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Kahit na malinaw yung instruction o command po ng Panginoon na huwag gawin iyon, yung key phrase sa Genesis 3 verse 6 ay, "When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it." Here, the temptation is to trust her own sight and judgment, kaya sa utos mismo ng Panginoon, kaysa sa utos mismo ng Panginoon, kaysa sa Kanya. Kagaya rin na nangyari kina Reuben, Gad, and the half of Manasseh. Nakita nila na ang lupa sa silangan ng Jordan River ay maganda para sa kanilang mga hayop, kaya't nagdesisyon silang manirahan doon. Kahit na hindi ito parte ng lupa na ipinahangko ng Panginoon sa mga Israelita. In Numbers 32,
verses 1 to 5, the tribes are impressed by the quality of the land and feel it suits their needs. Humingi sila ng permiso kay Moses na manirahan doon, kaysa tumawid ng Jordan para pumasok sa promised land. Ipinakita nito na mas pinili nilang sundin ang kanilang sariling kagustuhan kaysa ang mas malawak na plano ng Panginoon para sa Israel. A plan that included entering the land promised to their ancestors. In both cases, the people are deciding for themselves what is best, rather than trusting fully in God's direction. Both moments highlight the subtle danger of relying on human sight and reasoning when it contradicts God's instructions. Pwede rin pong maging mensahe sa ating lahat ngayong araw ang story po na ito. Yung pagtitiwala sa sarili at yung mga temptation to take shortcuts or make decisions based on immediate, visible benefits rather than waiting on God's perfect plan. Ito po ay hindi po makakabuti para sa atin. Amen po. God has placed us where we can best serve His kingdom. Amen po. At kapag lumampas po tayo sa mahangganang ito na ibinigay po niya sa atin, parang kinukuha na rin po natin ang control mula sa Kanya at sinusubukan na natin gawin ang lahat sa sarili nating ways. This will disrupt God's plan for our lives. Kaya kadalasan po, marami sa atin ang nabibigo. God blesses us with gifts or positions. Let us seek to understand the boundaries He has set for us. Alamin po natin ang ating limits at makontento po tayo dito. Kung binigyan man po tayo ng Diyos ng malaki o maliit, magtiwala lang po tayo sa Kanyang mga plans para sa atin. Alam niyo yung Jeremiah 29:11. So this is a promise that God has a plan for our lives, and regardless of our current situation, He can work through it to give us an expected end and hope. Be a faithful servant of what He has entrusted to us, at huwag po nating hayaang lapitan po tayo ng tukso, gustuhin o asamin po natin ang lahat ng bagay. So let us ask God to reveal the boundaries He wants us to have, at maging kontento po tayo kung ano po ang ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At gamitin po natin itong mga pinagkaloob sa atin to build His kingdom, and that we will be His witness in this world. Sana po may mga natutunan po tayo sa araw na ito. Tayo po manalangin. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa aming pong mga natutunan, Panginoon. Salamat po sa mensahe niyo po sa bawat isa sa amin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga magagandang plano niyo po, Panginoon, para sa amin. Help us, Lord, to understand your plans, your ways sa buhay namin, Panginoon. At tanggapin, mahalin namin, Panginoon, yung mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami magtiwala, Panginoon, sa inyo, at iput namin yung 100% trust namin, Panginoon, sa inyo at sa mga plano mo sa buhay namin, Panginoon. We believe, Panginoon, na your plans are the best, Panginoon, para sa amin. And help us, Lord, to understand, Panginoon, yung mga bagay na gusto mo lang pong ipagawa sa amin, at kung saan nyo lang po kami gustong ilagay, Panginoon. At tulungan niyo po kaming makontento, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, na gusto niyo lamang pong gawin o paggawa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kabutihan, kahabagan at pagmamahal niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, ang muling pag-iingat niyo po sa amin sa buong araw na ito, Panginoon, at buong maghapon na ito, Panginoon, na darating, at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At muli, Panginoon, sa buong araw na ito, mapasaya ka namin, Panginoon, mag-glorify namin ang inyong ngalan, mataas namin ang pangalan niyo sa lahat ng aming iisipin at mga gagawin. Maraming salamat po, Ama. Salamat po.
Tanggapin niyo po muli ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapakinig sa araw na ito at sa mga makakapakinig pa lamang. Salamat po. God bless po everyone. And to God be the glory.